Daddy, Kev, can't you stay here with us? With me and Mommy. Malungkot na tanong ni Katniss sa kanyang ama nang magpaalam na ito sa kanya. Pinaupo ni Malfoy sa kandungan niya ang kanyang anak saka ito hinalikan sa noo. I want to be with you. But things are complicated right now, baby. There are things that you can't understand. But don't worry, gagawa ako ng paraan para magkasama tayo ulit. Promise you bukas mamamasyal tayo. Is that okay with you? Nakangiting tanong sa kanya ni Malfoy. Really? Yehey! I'm so excited, Daddy. Hagikik na saad nito pagkuha iniyakap si Malfoy. Maya-maya ibigla din itong natigilan at kumala sa ama. Oh! Really? But want to sleep beside you tonight. Nakangusong saad nito. Napabuntong hininga na lang si Malfoy dahil sa sinabi ng kanyang anak. Gustong-gusto niya rin namang makasama ang anak. Kung maaari nga lang ay uwi niya na ito sa bahay niya ngayon ay ginawa na niya para lang makasama ito. Napakahaba rin ng 5 taon na nawalay sila sa isa't isa. I'm sorry baby, but promise you magkakasama rin tayo, okay? Anito sa kamuling ginawaran ng halik ang pisngi at noo ni Katniss. Maya-maya ay naramdaman na lang ni Malfoy na may nakatayo sa likuran niya. Napalingon ito roon at nakita si Kara na nakatayo malapit sa kinaupuan nilang mag-ama. Tinitigan niya lang ito saglit saka nag-iwas ng tingin. Just be good girl, okay? Anito kay Katniss. Yes po. I'll wait for you tomorrow, Daddy. Anitong naninigurado sa pangako ng ama. Yeah. Is promise. I love you, baby. I love you too, Daddy. Bye, take care, okay? Ngiting saad nito saka siya hinalikan sa pisngi bago ito patakbong umalis sa harapan ng ama. Tumayo si Malfoy sa sofa ng kinaupuan nito. Muli niyang tinapunan ng seryosong tingin ang asawa na nakatayo pa rin sa gilid ng sofa. Hahakbang na sana siya palabas ng bahay nito nang bigla magsalita si Kara. B. Malfoy T. Napahinto naman ito sa paghakbang at binalingan ang tingin ang asawa. Ano ba tong nararamdaman niya? Kanina nagagalit siya rito dahil sa nakita niyang mga ngiti nito habang kausap si Cross. Gusto niyang manugod ng suntok dito at hilahin palayo ang asawa rito, pero nagpigil lang siya at pinilit na ipakita rito na baliwala sa kanya ang nakikita niya. Nagpakawala ng malalim na buntong hininga ang lalaki at seryosong tinitigan ang asawa. Pwede ba tayong mag-usap? Utal na tanong ni Kara. Naghihintay si Kara sa magiging tugon ng asawa sa kanya, ngunit nanatili pa rin itong tahimik at nakatitig lamang sa mukha niya. Pakiramdam niya ay sinusuri siya ni Malfoy dahil sa klase ng mga titig nito sa kanya. I'm sorry. I'm sorry sa nangyari noon, anya kasabay ng pagpatak ng mga luha sa kanyang mga mata. What's done is done, Kara. You already say sorry. Seryoso at walang emosyon na sagot nito. Parang pakiramdam ni Kara bigla siya nitong sinampal ng ilang beses dahil sa naging sagot nito sa kanya. Tigagal siya habang nakatingin sa asawa. Ang sakit. Mas lalo niyang naramdaman ang kirot sa kanyang kaibuturan. Sinamantala naman ni Malfoy ang pagkakatigagan ng asawa para makaalis agad sa harapan nito. Nagmamadali itong lumabas ng bahay at lumulan sa kanyang sasakyan. Nahampas niya pa ng malakas ang manibela nang makasakay ito roon. Damn it, your wife already said sorry. Yun lang naman ang gusto mong marinig mula sa kanya, hindi ba? Bakit hindi mo tinanggap? Bakit umalis ka? Galit na saad nito sa sarili. Napapahilamos na lang siya sa kanyang mukha dahil sa ginawang pambabaliwala sa asawa. I'm sorry, wife. I love you and God knows how much wanted to be with you again. Pero siguro, dahil hindi pa handa ang puso ko kasi masyado pa rin akong nasasaktan sa mga nangyari. Maluha-luhang saad nito sa sarili. Cross, please help me. Gusto ko nang makausap ang asawa ko. Gusto ko nang magpaliwanag sa kanya pero galit siya sa akin. Saad ko sa kanya. Naabutan niya kasi akong nakatulala sa sala habang tahimik na umiiyak dahil sa mga sinabi ni Malfoy kanina. Stop crying, Kara. Anya at niyakap ako uong patahanin sa pag-iyak. Pero hindi ako matatahimik hanggat hindi kami nagkakausap ni Malfoy. Okay. I'll help you. Just please stop crying. Anya.
Kita ko ang pagpipigil sa mga luha nito sa kanyang mata. Alam kong nasasaktan ko na naman siya ngayon pero wala akong ibang kakampi rito kundi siya lang. May gusto pong kumausap sa inyo. Bungad ni Jenica kay Malfoy nang dumungaw ito sa pinto ng opisina niya. Come in. Tipid na sagot nito habang hindi inaalis ang tingin sa pinipirmahang mga papel. Maya-maya nag-angat ito ng mukha nang marinig niya ang marahang paglapat pasara ng pinto. Kunot ang noo na napatitig ito sa lalaking nasa harapan niya. What are you doing here? Tanong niya rito. It's about Kara, Anang Cross. Umayos sa pagkakaupo niya sa swivel chair si Malfoy. Spell it and don't waste my time. Seryosong saad nito. Nagtiimbagang naman si Cross bago ito nagsalita. Kara was crying the other day dahil sa ginawang pambabaliwala ni Malfoy dito. So he decided na puntahan ito at kausapin. Para sa ikaliligaya ng babaeng mahal niya. Hindi ako nakikiusap sa'yo para lang kausapin mo si Kara. I just want to let you know, kailangan niyong mag-usap para magkaliwanagan na kayong pareho. Let Kara explain her side kung bakit kanya iniwan noon at kung. And Gavi, are you doing this? Agaw na tanong nito sa lalaki. I'm doing this because I love your wife at gusto kong tuluyan ng maging masaya si Kara. Isa lang naman ang alam kong lugar para maging masaya siyang muli, yon ay ang lugar sa piling mo. Seryosong saad nito na hindi man lang inaalis ang tingin kay Malfoy. Nagtiimbagang naman si Malfoy nang marinig ang sinabi nitong mahal nito ang asawa niya. 5 years are long enough para maagaw ko sa iyo ang asawa mo, pero mahal ka ni Kara kahit ano nang mangyari kaya hindi ko siya makuha sa iyo kahit sobrang layo mo na sa kanya. Give Kara the time to explain her reason and yourself too, Anito. I know what happened to you 5 years ago, Malfoy. And I'm sorry kung hindi ko ipinaalam kay Kara ang totoo. That time was so desperate to take her away from you. Dahil sa mga narinig ni Malfoy na paliwanag ni Cross. Biglang nabuhay ang galit sa kanya. Mabilis siyang tumayo sa kinaupuan at bigla itong sinuntok ng pagkalakas-lakas. How dare you? Dapat noon pa man ay kasama ko na ang asawa ko kung hindi dahil sa iyo. Ikaw ang kasama niya at ikaw ang nakakaalam sa totoong nangyari sa Kin pero hindi mo sinabi sa kanya. Gigil na saad nito habang kinukwelyuhan si Cross. Gustong-gusto niya talagang basagin ang pagmumukha nito sa mga sandaling iyon. Hindi pumapalag si Cross dahil sa galit sa kanya ni Malfoy. He deserved those punch anyway. Kasi kung hindi dahil sa kasakiman niya noon, sana nalaman ni Kara ang totoo tungkol sa sakit nito. Pero wala siyang magagawa, mahal niya lang si Kara kaya niya nagawa ang mga bagay na iyon. Alam niyang anumang oras ngayon kapag nalaman ni Kara ang totoo tungkol kay Malfoy at malaman nito ang paglilihim niya rito, sigurado si Cross na magagalit ito sa kanya. Pero okay na iyon, kaya nga ginagawa niya ng paraan ngayon para magkausap ang mag-asawa, kahit man lang doon ay mapatawad siya ni Kara. Nagkasakit din ang mama niya kagaya mo, kaya iyon ang naging dahilan niya kung bakit siya umalis ng bansa. I'm sorry again. Mga salitang binitawan ni Cross bago siya pakawalan ni Malfoy. Get out baka mapatay pa kita ngayon. Phew. Sigaw nito. Mabigat ang kalooban ni Cross na nilisan ang opisina ni Malfoy. Kagaya ng handa siyang tanggapin ang katotohanan na kahit kailan ay hindi mapapasa kanya si Kara, ganon niya rin tatanggapin kung sakali mang magalit ito sa kanya dahil sa paglilihim niya. Nanggagalaiting itinuon ni Malfoy ang mga nakakuyom na kamao sa ibabaw ng kanyang lamesa. Nagpupuyo siya ng galit dahil kay Cross. Alam pala nito ang lahat, pero bakit hindi nito sinabi kay Kara ang tungkol sa kalagayan niya noon? Nagagalit siya sa kanyang asawa, gaya ng biktima rin pala ito ng kasinungalingan at paglilihim ni Cross. Yung galit na nararamdaman niya para kay Kara dahil sa pang-iiwan nito sa kanya noon ay unti-unting nabura sa puso niya. Mabilis siyang lumabas sa opisina niya. Sir, may meeting po. Cancel all the appointments, Jenica. Galit na saad nito saka nagmamadaling tinungo ang elevator. Daddy. Nagulat na lang ako nang biglang sumigaw ang anak ko. Napalingon ako sa sala at nakita ko ngang papasok si Malfoy. Bigla na naman akong kinabahan nang makita ko siya at magtama ang mga mata namin. Kagaya kahapon no nang magkita kami ay seryoso pa rin ang hitsura nito. Agad namang tumakbo palapit sa kanya si Katniss at nagpakarga rito. Daddy. I was waiting for you.
Aalis na po ba tayo para mamasyal? Tanong nito sa kahinalikan sa pisngi ang ama niya. Tumingin naman sa Kin si Malfoy. Dahil sa hiya ko at sa ayos ko mabilis akong nag-iwas ng tingin sa kanya. Naka-shorts at sando lang ako dahil komportable ako sa ganun kapag nasa bahay lang ako. Tatalikod na sana ako para magtungo sa kwarto at magbibihis muna, pero agad naman niya akong tinawag kaya napatigil akong muli. Karani. Napalingon ako ulit sa kanya. We need to talk. Maotoridad na saad nito sa Kin, Yaya, kunin mo muna si Katniss at umalis na muna kayo. Anito sa yaya ng anak ko. Agad naman itong tumalima. But Kevin Daddy? Nagtatakang tanong ni Katniss. Later baby. Just go with your yaya, okay? Mommy and Daddy need to talk first. Anito saka pinaalis ang dalawa. Kinabahan naman akong bigla lalo na sa klase ng mga tingin ito sa Kin. Naglakad ito palapit sa Kin at huminto isang di pa ang layo namin sa isa't isa. Start talking, muli akong napatitig sa kanya. Nalunok ko ata bigla ang aking dila at wala akong mahagilap na mga kataga sa bibig ko. Tititigan mo na lang ba ako? Wala ka bang sasabihin sa Kin? Any explanations? Makahulugang tanong nito sa Kin. I'm sorry. Mabilis na nanula sa bibig ko. Napakagatlabi na lang ako nang maramdaman ko ang unti-unting pag-iinit sa sulok ng mga mata ko. Sorry for what, Kara? Seryoso pa ring tanong nito sa Kin. Wala akong makita ni katiting na emosyon sa mukha at mga mata niya. Evas, did you left me for 5 years? Tanong ulit nito. Pero sa pagkakataong ito ay biglang nagbago ang emosyon niya. Mga mata nitong puno ng lungkot, hinanakit at pagsusumamo. Gusto ko siyang yakapin ngayon. Lumuhod sa harapan niya at humingi ng patawad sa lahat ng sakit na naidulot ko sa kanya magmula pa man noon. Sa pang-iiwan ko sa kanya ng 5 taon. Bakit mo ako iniwan agad dahil lang sa hindi mo ako pinakinggan sa paliwanag ko? Ramdam ko ang sakit at panunumbat sa boses niya. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula upang magpaliwanag sa kanya. Nagbawi ako ng tingin dahil hindi ko kayang salubungin ang mga mata niya. Sobrang sakit ang nararamdaman ng puso ko habang naririnig ko ang mga tanong nito sa Kin, tanong na puno ng sakit at lungkot. I'm sorry. Tanging nanula sa bibig ko. Biglang may pumatak na mga luha sa mata nito. Kagaya ng kung paano siya lumuha noon habang nagmamakaawa sa Kin na mahalin ko siya at tanggapin ko siya sa buhay ko. Hindi ko na napigilan ang paghagulhol ko kasabay ng pag-iyak ng mahal ko. Just please tell me. Hindi naman ako nagkulang sa pagmamahal ko sa iyo, Kara, hindi ba? Isang beses lang ako nagkamali pero hindi mo ako pinakinggan sa paliwanag ko. Kung nasaktan kita, I'm sorry. Pero sobra din akong nasaktan, Kara. Sobrang nasaktan ang puso ko noon ng mga panahong iniwan mo ako sa ere. Mga panahong mas kailangan kita. Kailangan ko ang asawa ko. Kailangan ko ng asawa na hahawak sa kamay ko at palalakasin ang loob ko upang huwag sumuko at patuloy na lumaban sa buhay. Mga panahong kailangan kita pero nasa malayo ka, umiiyak na saad nito. Puno ng paninisi at panunumbat ang bawat salitang bitiwan nito sa Kin. Masakit. Pero deserve ko naman lahat ng ito kasi kasalanan ko rin naman. Asawa ko siya at dapat lang napakinggan ko ang paliwanag niya sa Kin kahit gaano pa ito kasakit. Pero ano ang ginawa ko? Wala. Malfoy, I'm sorry. Patawarin mo ako. I have the reason kung bakit ako umalis noon. Nagkasakit si Mama at kailangan niyang magamot sa ibang bansa, that's why I left. Hindi ako umalis ng walang dahilan, Malfoy. Please sana mapatawad mo ako. Ngayon ko lang mas lalong naramdaman ang sakit sa puso ko kung kailan nakahingi na ako ng tawad sa kanya. Huli na ba ang lahat para sa amin? Noon ang gabing umuwi ako sa kondo, gusto kitang kausapin noon. Gusto kong pakinggan ang paliwanag mo, pero iba ang nasaksihan ko. You were kissing with that princess. Doon ako mas sobrang nasaktan, Malfoy. Umalis ako pero hindi ibig sabihin noon ay suko na ako at hindi na kita mahal. I'm sorry. Sorry, baby. Please, I'm really sorry, ang paulit-ulit na nanunula sa bibig ko. I were wrong, Kara. That night I followed you, but something's happened to me. Naaksidente ako noon ng gabing iyon dahil sa pagmamadaling mapuntahan ka. Nabangga ako ng isang kotse.
Ang bilis ng mga pangyayari until one day woke up lying on the hospital bed. And one thing that didn't tell you, Kara, bagay na hindi ko gustong ipaalam sa iyo noon. I have stage 4 lung cancer at that time. Napatulala ako sa mga nalaman ko. Stage 4 lung cancer. Pakiramdam ko hinihiwa ng ilang beses ang puso ko dahil sa sakit na nararamdaman ko. Sobrang sakit. Bakit ganun? Bakit nawala ako ng 5 taon habang ang asawa ko sobrang naghihirap at nakikipaglaban sa sakit niya mag-isa? Anong klaseng asawa ako? Galit na galit ako sa kanya noon samantalang siya nag-aagaw buhay na pala. Napahagulhol ako lalo dahil sa pagsisisi ko. Kasalanan ko ang lahat mulat sa pulpa lamang. Wala na talaga akong magawang tama para kay Malfoy. Lahat na lang puro pasakit ang dulot ko sa kanya. Hindi ko magawang iwasan si Princess noon kasi naisip ko, mas mabuti nang magalit ka sa kin at masaktan ka sa isiping niloloko kita. Dahil hindi ko kayang makitang nasasaktan at naaawa ka dahil sa sakit at kalagayan ko. Ayoko na masaktan ka kapag malaman mo ang totoo. Kung alam ko lang na iyon ang magiging dahilan ng paghihiwalay natin ng 5 taon, sana mas pinili ko na lang na sabihin sa iyo ang totoo kahit masakit. Sana hindi ko na lang hinayaan si Princess na makalapit sa kin. Pero bakit? Bakit hindi mo sinabi sa kin, Malfoy? 5 taon. 5 taon akong nagdamdam at sinisi kita, pero ang hindi ko alam nag-aagaw buhay na pala ang asawa ko. Malfoy naman bakit? 5 taon wala akong kamalay-malay sa lahat ng nangyari sa'yo. Mahal na mahal kita, Malfoy. Lahat kaya kong gawin at kaya kong tanggapin kahit gaano pa kasakit yon kasi asawa kita. Dapat nasa tabi mo ako ng mga panahong kailangan mo ako. I'm sorry. Patawarin mo ako, mahal ko. Patawarin mo ako. Bigla akong lumuhod sa harapan niya. Humahagulhol habang hawak-hawak ang mga kamay niya at nagmamakaawa sa kanya. Alam kong hindi ganon kadaling baliwalain ang lahat, pero alam ng Diyos kung gaano akong nagsisisi sa lahat ng nangyari noon. God, this is do I fault to patawad. I'm really sorry, Malfoy. Maya-maya ay naramdaman ko na lang ang paghawak nito sa braso ko at unti-unti ako nitong iniangat. Mahal na mahal kita, Malfoy. I'm sorry. Patawarin mo ako, paulit-ulit na saad ko sa kanya. I'm sorry too. I love you so much, Kara. Anito at agad akong niyakap ng mahigpit. Mas lalo lang ako napahagulhol nang maramdaman ko ang init ng katawan niya. 5 taon. Ramdam ko ang pangulila namin sa isa't isa. Ang init ng katawan niya na 5 taon kong hindi nadama. I'm sorry, baby. Hindi ko alam. Patawarin mo ako, sakit na lang lagi ang naidudulot ko sa'yo. Kung mawala ako sa yakap niya. Hinawakan naman nito ang mga pisngi ko. God. I'm sorry. Kung sana pinakinggan muna kita noon, sana hindi na tayo umabot sa ganitong sitwasyon ngayon. 5 taon ang nawala sa na dapat ay magkasama tayo pati ang anak natin. Pero dahil sa galit at selos na pinairal ko sa puso ko naranasan natin ang lahat ng ito. I'm really sorry, babe. Patawarin mo ako. Sa gitna ng mga paghagulhol namin sa isa't isa. Agad niyang sinakop ang mga labi ko. God knows how much I'm longing for his kisses. Pakiramdam ko walang ibang sagot sa lahat ng problema namin. Sa pangulila at sorry naming dalawa. Mga yakap, haplos at halik lang ay sapat na upang maglaho ang lahat ng sakit at mapatawad namin ang isa't isa. Mga yakap na puno ng init ng pagmamahal. Mga haplos at halik na puno ng pangulila. I missed you so much, wife. I love you, Kara. I love you. I love you too, Malfoy. I'm sorry. Namiss din kita ng sobra. I'm sorry. Don't care about the past. Tapos na yon, wife. Kahit gaano pa ang sakit na naidulot noon sa tapos na yon, ang mahalaga ay ang ngayon. Let's forget about the past. Mahal na mahal kita, Kara. Kahit gaano pa katagal at kasakit handa akong maghintay at patawarin ka dahil mahal kita. Ikaw ang buhay ko, Kara, pati ang anak natin, anito at muling ginawaran ng halik ang aking noo. Hindi na ako papayag na muli pa tayong magkakahiwalay, Kara. Magsisimula ulit tayo ng panibagong buhay, kasama ang anak natin, anya at muli akong ikinulong sa mga bisig niya.
Napakaswerte ko talaga at nakatagpo ako ng isang Malfoy na tapat at sobrang magmahal sa Kin. Pinapangako kong kahit kailan hindi na ako gagawa ng bagay na makakasakit sa kanya. Kahit walang madaming paliwanag sa lahat ng mga nangyari noon. Kung bakit kailangan na umabot kami sa ganitong sitwasyon ngayon at kung bakit kailangan na umabot ng 5 taon na magkahiwalay kami. Sapat na ang mga yakap at halik upang mawala ang lahat ng sakit. Tanging mga puso lang namin ang nagkakaunawaan sa mga oras na ito. Siguro nga at sinubok lang ulit kami ng tadhana at panahon kung hanggang saan talaga kami kakapit sa pagmamahal namin sa isa't isa. Na kahit ilang taon pa ang dumaan na hindi kami magkasama ay hindi nito mapapawi ang pagmamahal namin para sa isa't isa. Na kahit tadhana pa ang humadlang sa amin ay hindi ito magtatagumapay sapagkat kami ang nakatakda para sa isa't isa. Thank you God at hindi mo hinayaan na patuloy kaming magdusa dahil lang sa mga maling paniniwala. Na pinairal muna ang galit at selos sa puso bago pakinggan ang mga paliwanag ng isa't isa. Magsisimula tayong muli wife, anito sa Kin. Pinagdikit nito ang mga noo namin maya-maya. Kita ko pa rin ang sunod-sunod na pagpatak ng mga luha mula sa kanyang mata. Mabilis akong tumango sa kanya. I love you babe. Promise I'll make it up to you this time. Namiss kita wife sobra. Sa halip ay saad nito at muli akong niyakap. Yung sakit na nararamdaman ng puso ko ay unti-unting nawawala at napapalitan ng kaligayahan dahil sa mga paliwanag namin sa isa't isa. Alam kong mali ako simulat sa pool pa lang. Pero hindi pa naman huli ang lahat para makabawi ako sa asawa ko, hindi ba? Para mabuo ang pamilyang pinangarap namin noon ng asawa ko. I love you babe D. I love you too wife. Sobra kitang namiss bebe. Saad ko maya-maya habang magkayakap kami na nakaupo sa mahabang sofa. Hindi pa rin magkandamayaw ang puso ko dahil sa kaligayahan. Muli ko na namang nadama ang init ng pagmamahal ng asawa ko. I missed you too wife, so much. Kung alam mo lang na halos ikamatay ko na nang malaman kong tuluyan ka nang umalis sa piling ko. Walang araw na hindi ako nangungulila sa iyo noon. Saad nito habang panay ang haplos ng palad niya sa balikat ko. Naramdaman ko ang pagdampi ng mga labi niya sa gilid ng noo ko. Pero sana sinabi mo sa Kin noon na may sakit ka. Kahit masakit para sa Kin, tatanggapin ko yon dahil asawa mo ako at mahal kita. Wife, I told you tapos na yon. Let's forget about it, okay? Kung mawala ako sa yakap niya. Umayos ako ng upo. Tinitigan ko siya ng mataman. Guilty lang ako. Kasi babe, paano na lang kung hindi mo kinaya, di ba? Paano na kami ng anak mo ngayon? Wala na kaming babalikan. Wala na akong asawa na babalikan. Wala nang Malfoy na magpaparamdam sa Kin kung gaano ako kaswerte na siya ang minahal ko. Wala nang Malfoy na handang gawin ang lahat para sa Kin, at wala nang Malfoy na mananatili sa tabi ko upang suklian at iparamdaman ko rin sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Hindi ko iyon kakayanin babe. Ikamamatay ko iyon kung tuluyan ka nang nawala sa Kin, napaluha na naman akong muli. Umayos ito sa pag-upo niya kagaya ko. Maya-maya ay naramdaman ko na lang ang pagdapo ng mga kamay niya sa pisngi ko. Pinunasan ang mga luhang naglandas na naman sa pisngi ko. Kinintalan ako nito ng masuyo at magaang halik sa mga labi ko. You're the reason I survived, Kara. Hindi ako papayag na doon lang matatapos ang kwento natin. I want to grow old with you, together with our kids. Madami pa akong pangarap na gusto kong matupad kasama ka. Kagaya ng ipinangako ko sa iyo noon, hinding-hindi ako mapapagod na maghintay at mahalin ka. Dahil ikaw ang buhay ko, Kara. And I'm sorry kung nasaktan din kita noon, anya habang mataman itong nakatitig sa mga mata ko. Dumukwang ako sa kanya para muli siyang halikan. I love you, Malfoy. I love you too, wife. And thank you kasi binigyan mo pala ako ng anghel natin. I'm so happy, wife. Anito at bahagya pang ngumiti. Speaking of, paano kayo nagkakilala ng anak natin? Tanong ko sa kanya. First, I saw her at the airport. Second, at the groceries. And kahapon she approached me at the park. Didn't know na kilala niya pala ako. Sagot nito. Mula nang mag 3 years old si Katniss, lagi na itong naghahanap sa daddy niya. Hindi ko naman inilihim sa kanya ang totoo kahit baby pa siya noon. Hanggang sa mag 5 years old na siya,
at nagsimula ng magtanong kung ano ang hitsura ng daddy niya. Ipinakita ko sa kanya ang picture namin noon ni Malfoy at lagi akong nagkukwento sa kanya tungkol sa daddy niya. Let's go! May ipapakita ako sa'yo, saad ko at tumayo. Hinawakan ko ang kamay niya saka hinila siya paakyat sa kwarto namin. Pagpasok sa kwarto ay nagdiretso ako sa drawer ko at kinuha roon ang libro ni Katniss. Inabot ko ito sa kanya. What is this? Nagtatakang tanong nito. Basahin mo. Nakangiting saad ko sa kanya. Umupo ako sa gilid ng kama habang siya nanatiling nakatayo. Who made this? Anak mo. Inisa-isa nitong binukasan ang pahina ng libro na ginawa ni Katniss. Kita sa mukha nito ang sari-saring emosyong naglaro sa hitsura niya. God. There's a lot of things that messed with her, wife. Paano ako mapapalapit sa anak natin, bakas ang pag-aalala sa kanyang hitsura. Don't worry, babe. Manang-mana sa iyo ang anak natin. Hindi ka pa man nakikita ni Katniss, alam kong mahal na mahal ka niya. Kagaya sa'yo, kung ano ang mga gusto at hindi mo gusto, ganon din siya. Paliwanag ko rito. Para nga silang pinagbiyak na bunga. Lahat na mana sa kanya ni Katniss, siguro dahil galit ako sa asawa ko noong nagbubuntis ako kaya sa kanya nagmana ang anak namin. Nakakapagtampo nga. Dagdag ko pa sa kanya. Napatingin naman ito sa kin matapos tingnan ang librong hawak nito. Eve wife. Tanong nito. Kasi wala man lang namana sa kin ang anak natin. Lahat puro sa iyo. Nakangusong saad ko sa kanya. Nakita ko naman siyang napangiti sa kin, ngiting sobra kong namiss. Ba't ka nakangiti dyan? Kunot ang noo na tanong ko. Nothing. I'm just happy, wife. Naglakad ito palapit sa drawer ko at inilapag sa ibabaw noon ang librong hawak niya. Maya-maya ay humarap ulit ito sa akin. Inilang hakbang nito ang pagitan mula sa kinatatayuan niya papunta sa higaan ko. I'm just happy right now. I love you, Kara. Napangiti ako ng malapad pagkwa ay lumuhod sa kama upang lumapit sa kanya na ngayon ay nakatayo na sa gilid ng kama ko. Mahal na mahal din kita, Malfoy, saad ko at walang paalam na sinalubong ang mga labi nito. Matapos namin ipasyal si Katniss sa mall, ito na rin ang nag-aya na umuwi na kami. Napagod siguro kakalaro. Nakatulog pa ito sa biyahe namin. Si Malfoy na ang nagbuhat sa anak niya habang bitbit ko naman ang mga pinamili naming laruan at gamit ni Katniss. Pagkapasok namin sa sala, nagulat pa ako nang maabutan namin si Cross na naghihintay doon. Agad naman itong tumayo sa sofa nang makita kami ni Malfoy. Tumingin muna sa kin ang asawa ko bago nagsalita. Mauna na kami sa taas. Tumango lang ako sa kanya. Inilapag ko muna sa center table ang mga paper bags na dala ko bago ko hinarap si Cross. Kara, anya sa nag-aalangang boses. Kanina ka pa ba? Tanong ko sa kanya. Yeh. See, can we talk? Bakas ang lungkot sa mukha at tinig na tanong nito sa kin. Tinitigan ko muna siya saglit ng seryoso. Kita ko ang labis na lungkot at sakit na bumabalatay sa mga mata niya. Parang hindi siya si Cross na nakilala ko ng 5 taon. Ang Cross na kilala ko ay masiyahin, hindi mo kakakitaan ng lungkot ang mga mata nito, ngunit sa nakikita ko ngayong hitsura niya. I feel guilty at naaawa rin ako sa kanya. Bakit mo inilihim sa kin ang totoo? Seryosong tanong ko sa kanya. I'm sorry, Anyagi, I know na masakit para sa iyo ang ginawa kong paglilihim sa iyo tungkol sa kalagayan ng asawa mo noon. Pero Kara, nagawa ko lang naman iyon dahil mahal kita. I just thought na magiging akin ka na kapag hindi ko ipinaalam sa iyo ang totoo. Akala ko magagawa kong paibigin ang puso mo sa kin kapag ako na lagi ang kasama mo. Pero mali pala ako. I'm sorry. Paliwanag nito sa kin. Ngumiti ako sa kanya ng mapait. Sa totoo lang, nakaramdam ako ng inis at kaunting galit sa kanya nang sabihin sa kin kanina ni Malfoy na alam pala ni Cross ang lahat simula pa man. Pero hindi ko naman siya masisisi. At malaki rin ang utang na loob ko sa kanya. Maya-maya ay naglakad ako palapit sa kanya saka ko siya niyakap ng mahigpit. You don't have to say sorry, Cross, naiintindihan ko. Hindi mo naman kami pinabayaan ng anak ko eh. Salamat din sa iyo. Kahit sobra ka nang nasasaktan dahil sa kin, hindi mo pa rin ako iniwan.
Nandyan ka pa rin para damayan at tulungan ako. Just move on, okay? I know na makakatagpo ka rin ng babaeng nararapat para sa pagmamahal mo. Saad ko sa kanya. Ramdam ko ang paghigpit ng yakap niya sa akin, yakap na puno ng pagmamahal. Alam kong darating din ang panahon na makakalimot din siya sa nararamdaman niya para sa akin, na matatagpuan niya rin ang babaeng para sa kanya. Thank you, Kara. Sana nga, anito at kumawala sa yakap ko. Mag-iingat ka lagi ha. Pati si Katniss wag mong pababayaan. Anito. Mabilis na nangunot ang noo ko. Aalis ka. Yeh. For me to move on kasi hanggat nakikita at nakakasama kita, hindi mawawala itong nararamdaman ko para sa'yo. Just give me a call if you have problem, okay? Mag-iingat ka. Mamimiss kita, pati ni Katniss. Pinisil pa nito ang baba ko saka ako ginawaran ng masuyong halik sa noo ko at muli akong niyakap. Can I talk to your husband? Anito sa kinang paglingon ko ay nakita kong nakatingin sa amin si Malfoy habang nakatayo sa ibaba ng hagdan. Agad naman akong umalis sa harap ni Cross at naglakad palapit sa asawa ko. Yang kilay mo. Saad ko sa kanya. Halos mag-isang linya na naman kasi ang mga kilay niya at ang sama pa ng tingin niya sa amin ni Cross kanina. TFF. Anito. TFF yang mukha mo. Sa itaas na ako maghihintay, saad ko at agad na pumanhik sa hagdan. Ingatan mo ang mag-ina mo. At wag mo na rin sasaktan si Kara, dahil oras na malaman kong umiiyak na naman siya, dahil sa iyo hindi na ako magdadalawang isip na kunin sa iyo ang asawa mo at tuluyan na siyang ilayo sa iyo pati ang anak mo. Maya-maya ay saad ni Cross kay Malfoy habang magkaharap sila sa sala. Ipinasok ni Malfoy sa mga bulsa ng kanyang pantalon ang dalawang kamay. You don't need to say those words. Mahal ko ang mag-ina ko. At hindi ko nahahayaan na muli kaming magkahiwalay ni Kara. I loved her so much. Seryosong sagot nito. Mas mabuti na iyong nagkakaintindihan tayo, Malfoy. And I'm sorry ulit sa nangyari. Hinging paumanhin nito. Thank you beside the way sa pag-alaga mo sa mag-ina ko. And I'm sorry din kung nasuntok pa kita. Inilahad naman ni Cross ang kamay niya kay Malfoy para makipagkamay dito. Agad naman iyong tinanggap ng huli. Till next time, bro. Annie Cross. Thank you. Matapos mag-usap lalaki sa lalaki. Nagpaalam na rin si Cross na aalis na. Kahit mahirap at masakit para sa kanya ay kailangan niyang gawin iyo para na rin sa sarili niya. Wife, dinig kong tawag sa kin ni Malfoy habang nasa banyo ako at naglilinis ng katawan ko. Where are you? Tanong nito. Maya-maya ay lumabas ako ng banyo habang nagpupunas ng buhok ko. Nag-usap na kayo? Tanong ko sa kanya habang naglalakad ako palapit sa drawer para kumuha ng damit ko. Ngunit nagulat naman ako nang bigla niya akong hawakan sa kamay at hilahin palapit sa kanya. Ay! Ano ba iyan? Saad ko sa kanya pagkway napakapit sa buhol ang tuwalya ko sa pag-aalalang baka mahulog iyon sa sahig. Tapos na kami mag-usap ng ex mo. Anito sa kainagaw sa kin ang tawel na hawak ko at siya na nagpunas ng buhok ko. Mabilis ko siyang kinurot sa baywang niya. Ex mo dyan. Hindi naman naging kami ni Cross. Nakangusong saad ko sa kanya pagkway ipinulupot ko sa lig niya ang dalawa kong kamay. Umiti lamang ito sa kin, kidding. So ano pinag-usapan niyo? Tanong ko sa kanya habang abala ito sa buhok ko. Sa amin na iyon, wife, anya at kumindat pa. Nilses bango mo naman. Anito at mabilis na binitawan ang tuwalyang hawak niya at niyakap ako ng mahigpit. Ibinaon pa ang mukha nito sa lig ko. I missed you so bad, wife, bulong nito. Maya-maya natumba siya sa kama at napasama ako sa kanya. Nasa ibabaw niya ako. Hindi mo man lang ako hinintay sana sabay tayong naligo. Saad nito at paulit-ulit na inamoy ang lieg at pisngi ko, tila nang gigigil pa ito. Nako naman. Teka nga, magbibihis muna ako. Sagot ko sa kanya. Tatayo na sana ako sa ibabaw niya, ngunit higpitan naman ito, lalo ang pagkakayapos sa baywang ko. Huwag ka na magbihis, wife, huhubarin ko rin naman yan. Anito saka ako siniil ng halik sa mga labi ko. Wala akong ibang nagawa kundi ang mapaunggol nang maramdaman ko ang pagpisil niya sa pang-upo ko.
Halos kapusin pa ako sa hangin at pilit ko siyang itulak palayo sa Kin makalipas ang ilang segundo. Parang wala na kasi atang balak na pakawalan ako. Wait lang baby. Saad ko na humihingal pa. Uy. Iritang tanong nito sa Kin. Timplahan ko lang ng gatas ang anak natin para walang isturbo mamaya. Okay. Nakangiting saad ko sa kanya saka umalis sa ibabaw niya. Yung totoo kinakahaban lang talaga ako sa muling mangyayari sa amin ngayon. Paano ba naman kasi, after 5 years pagkatapos ng mahabang panahon na hindi kami nagkasama at nagkita? I know na pareho naming na-miss ang isa't isa. At baka kung ano ang mangyari kung sa mabilis na paraan namin gagawin ang muling pag-iisa namin. Pwede namang dahan-dahanin. O talagang excited lang ako kaya kinakabahan ako ng ganito. USA, nasa kabilang kwarto si Yaya at kasama si Katniss kaya wag ka na maghanap ng alibi mo wife, come here, Anya. Hinila ako nitong muli sa kawalang paalam na binuhat na parang bagong kasal at inihagis sa ibabaw ng kama. Napatili pa ako ng malakas. Babi naman kunwari ay nagagalit na saad ko sa kanya. Kasi ang mga style mo Kara, ibibitin mo na naman ako. Anito sa seryosong boses. Napapalunok na lamang ako ng sunod-sunod habang tinitingnan ko siyang tinatanggal ang buttons ng polo niya. Hanggang sa tumambad sa Kin ang katawan niya. God! Mas lalong gumanda ang katawan niya ngayon kaysa dati. Parang nananabik akong lalo na mahawakan ang mga muscles niya. Hanggang sa tanggalin nito ang senturon niya. Napapasunod ang mga mata ko sa pagbukas ng zipper niya pababa at tuluyan na nitong tinanggal ang kanyang pantalon. Kanina mo pa ako nahubaran sa isip mo wife. Ngiting tura nito sa Kin, napaangat ang mukha ko sa kanya. Mabilis na sumilay ang ngiti sa mga labi ko. Tanging boxer at brief na lamang ang suot niya ngayon habang nasa harapan ko. Maya-maya ay sumampa na rin ito sa ibabaw ng kama. Now it's your turn to remove this thing wife. Anito saka tinanggal ang pagkakabuhol ng tuwalya sa dibdib ko. Nang muli niyang angkinin ang mga labi ko, hindi na ako umangal pa at tinugon ko na iyon. Masuyo. Magaan. Marahan na naging mapaghanap. Naging malikot ang mga kamay nito sa katawan ko. Maya-maya ramdam ko ang pag-angat ng kumot para tumabing iyon sa mga katawan namin. I missed you so much Kara. Anas nito nang iwan niya saglit ang mga labi ko at maglandas ang mga labi niya pababa sa leg ko. Babe, tawag ko sa kanya. Nakaunan ako sa dibdib niya habang nakayakap kami sa isa't isa. Ilan? Okay ka lang ba? Tanong ko. Bigla kasi siyang nanahimik. Okay lang wife. May inisip lang ako. Sagot nito habang panay ang haplos ng kamay niya sa buhok at balikat ko. Bakit ano bang inisip mo? I'm just thinking, kung sana hindi ako naglihim sa'yo noon, ano kaya yung naging buhay natin dati pa? Kumalas ako sa pagkakayakap niya sa Kin, tumagilid ako sa kama at tinuon ko ang kamay ko sa ulo ko at humarap sa kanya. Masaya. Kasi kumpleto tayo babe. Pero pwede pa naman natin gawin iyon ngayon. Nakangiting saad ko sa kanya. Yee! Mas madami pa tayong time ngayon para magkasama tayo at ang anak natin. Anito saka ako kinabig sa kanya at muling inangkin ang mga labi ko. Kaya sulitin na natin at para makagawa na tayo ng baby V natin okay, saad nito saka ako dinaganan uli. Natawa naman ako ng malakas dahil sa kakulitan nito. Babi inaantok na ako 3am na Reklamo ko sa kanya. Wala talaga ata siya kapagod-pagod. Mula 7 kagabi hanggang alas 3 ng madaling araw malakas pa rin siya. Babe pahinga, hindi ko na ituloy ang sasabihin ko nang muli niya akong angkinin. Just shut up wife okay. We still have 4 hours left bago magising ang anak natin, Anya. 5 years na siyang nagpahinga. Walang kapagod-pagod. Make love till we drop ang nangyari sa amin sa buong magdamag. But I'm happy kasi alam kong muli nang bumalik sa Kin ang asawa ko. Size baby. Huwag pasaway ha. Mag-aral ng mabuti. Bilin ko sa anak ko. Tuwang-tuwa pa ito nang malaman niyang dalawa kami ng daddy niya ang maghahatid sa kanya sa bago niyang school. Dati kasi nung nasa New York kami, si Cross palagi ang naghahatid sundo sa kanya kasi hindi ko maiwan-iwan si mama sa hospital. Bye mommy. Bye daddy,
nakangiting paalam nito pagka ay humalik sa pisngi namin ng daddy niya. Take care baby, okay? Be good girl. Bilin pa sa kanya ng daddy niya pagkatapos itong buhati ni Malfoy pababa ng kotse namin. Yee! I love you both. Bye! Sigaw nito sa kapatakbong pumasok sa loob ng gate. Tinanaw pa namin ito hanggang sa akayin siya ng teacher niya papasok sa classroom niya. Nakangiti pa akong binalingan si Malfoy. Huwag mo na ako ihatid sa bahay, babe. Mag-taxi na lang ako. Alam ko kasing may pasok ka pa sa trabaho mo. Saad ko sa kanya. Ngumiti lang naman ito sa kin saka pinagbuksan ulit ako ng pinto ng sasakyan. Get in, wife. Hindi ako papasok ngayon sa trabaho ko. Anito? Ha? Bakit? Nagtatakang tanong ko sa kanya. May pupuntahan tayo. Surprise, wife. Wala na akong nagawa kundi ang sumama para sa surprise niya raw sa kin. Katniss, nasa labas na ang sundo mo. Saad ng teacher sa bata. Yehey! Bye, teacher. Bibong paalam nito sa kapatakbong lumabas ng room nila. Pagdating ni Katniss sa gate ay iginala nito kaagad ang paningin sa labas para hanapin ang mommy at daddy niya, ngunit wala naman itong makita. Hey baby! Let's go! Anang lalaki na biglang lumapit sa bata. Kunot noon naman itong tinignan ni Katniss. You're not my daddy. Anito? Umupo naman sa harap ng bata ang lalaki para magpantay sila. Yee! I'm not your daddy. But your daddy Malfoy asked me a favor to take you home. Kasi may pinuntahan sila ng mommy mo. Anito sa bata. Let's go. Or we buy ice cream first, dagdag na tanong nito kay Katniss. Agad naman nagliwanag ang mukha nito nang marinig ang sinabi ng lalaki. Ice cream. Yehe, pumalakpak pa ito at mabilis na kinuha ng kamay ng lalaki at ito na mismo ang humila rito palabas ng gate. Nako! Mrs. Ferrer, wala pa po ba sa inyo ang anak niyo? Takang tanong sa kin ng teacher ni Katniss. What? Ngayon lang kami nagpunta ng asawa ko rito para sunduin ang anak namin. Sagot ko sa kanya. Kunot noon naman itong tumingin sa kin maging sa asawa ko. Pero may sumundo sa kanya kanina rito. Ang sabi ay pinakisuyo niyong mag-asawa ang pagsundo kay Katniss. Bigla akong kinabahan dahil sa nalaman ko. Paanong nangyari? Kami lang naman ang susundo sa anak namin. Sinong tao ba ang pumunta rito? Wala naman kaming kakilala na pinagsabihan na sunduin ang anak namin. Babe, biglang nanginig ang boses ko nang lingunin ko siya sa tabi ko. Anong klaseng eskwelahan ba mayroon kayo at basta-basta na lang kayo pumapayag na kunin ang anak ko ng kung sino lang? Galit na tanong ni Malfoy. I'm sorry Mr. Ferrer but we promise na gagawan namin agad ng paraan. Sagot naman ito sa asawa ko. Kapag may nangyaring masama sa anak ko, hindi ko maipapangakong hindi ako makakagawa ng hindi maganda. Nanggagalaiting saad nito sa faculty ng school ni Katniss. Kaagad ko naman siyang pinigilan sa kanyang braso. Babe, ang anak natin. Hindi ko na rin napigilan ang hindi mapaluha dahil sa takot at pag-aalala para kay Katniss. Niyakap naman ako nito. Evay, we will find Katniss, okay? Huwag ka nang umiyak, anya habang humahagod ang palad niya sa likuran ko. Hanggang sa abutin na ng ilang oras pero wala pa rin kaming makuha na impormasyon kung sino ba ang sumundo sa anak namin. Nagtawag na rin ng pulis si Malfoy para ipahanap si Katniss. Pero sir, hindi pa po natin pwedeng i-declare na nawawala ang anak ninyo hanggat hindi pa ito umaabot ng 24 oras. Saad ng pulis na kausap ng asawa ko. What? Ano, paabutin niyo pa ng 24 oras bago hanapin ang anak ko? Mga gago pala kayo. Paano kung napahamak na ang anak ko? Galit na singhal ng asawa ko sa mga pulis na nasa harapan namin. Gusto kong pigilan at pakalmahin ang asawa ko, pero kahit pati ako ay nagalit din dahil sa naging tugon nila. 6 na oras nang nawawala ang anak namin. Hindi na ako mapakali at sobra akong natatakot para sa kaligtasan niya. Hindi pwedeng umabot ng 24 oras na hindi namin mahanap si Katniss. Mababaliw ako kakaisip kung nasaan na ang anak ko. Kung okay lang ba siya? Sino ba ang pwedeng gumawa nito sa anak namin? Wala naman kami kaaway o kakilalang tao na may galit sa amin.
Pero sir, ganun po talaga ang trabaho namin. I don't want to hear that. Don't care kung iyon ang patakaran ninyo. Wala akong pakialam kung may sinusunod kayong patakaran. Ang gusto ko ay mahanap ang anak ko, it's either umabot o hindi umabot ng 24 oras, gusto kong hanapin ninyo ang anak ko. Sigaw nitong muli. Halos manlitid pa ang ugat nito sa lieg at naglalabasan na rin ang mga ugat sa kanyang mga kamao. Sige po sir, at pinaimbestigahan pa namin ang kihis na nakunan sa labas ng eskwelahan. Huwag po kayong mag-alala, gagawin namin ang lahat para mahanap ang anak niyo, ma'am sir. Mauna na po kami. Wala na nga kaming nagawa kundi ang maghintay ulit ng ilang oras para sa balita tungkol sa anak ko. Gustuhin ko mga ako mismo ang maghanap sa kanya, pero saan? Saan ko hahanapin ang anak ko? Nararamdaman ko na ring umiiyak na siya ngayon at hinahanap na kami ng daddy niya. Yes, my poor Katniss. Diyos ko. Huwag niyo po sanang hahayaan na may masamang mangyari sa anak namin ni Malfoy. Babe, ang anak natin. Alam kong umiiyak siya ngayon. Gusto ko nang makita ang anak natin. Mangiyak-ngiyak na saad ko kay Malfoy habang hindi ako mapakali sa sala namin. Paruot pa rito ang lakad ko. Nanginginig din ang katawan ko dahil sa labis na takot. Hey! Come here! Inabot niya ang kamay ko saka ako pinaupo sa tabi niya. Pinunasan nito ang mga luha sa pisngi ko. Makikita natin si Katniss, okay? Huwag ka na umiyak. Magbabayad ang kung sino man ang kumuha sa anak natin. I swear to God. Sir. Napalingon kami pareho sa may pinto nang biglang sumulpot ang mga pulis sa bahay namin. Agad kaming tumayo ni Malfoy para harapin ang mga ito. Ano nang balita? Tanong ng asawa ko. Nakakuha na po kami ng impormasyon base sa kuha ng Kitty sa labas ng eskwelahan ng anak niyo. Ito po ang mga larawan at baka isa sa mga taong nandyan ay kilala ninyo na maaaring may pakana sa pagdukot sa anak ninyo, anang hepe. Pagkakuha ni Malfoy sa sobre na inabot ng pulis ay kaagad ko rin itong kinuha sa kanya. Isa-isa ko itong tiningnan. Ganon na lamang ang pagkagulat ko nang makita ko ang isang pamilyar na mukha. Bebe, inabot ko sa kanya ang picture. Damn it ni. Mura nito nang makita ang mukha ni Princess sa picture. I will kill Princess kapag sinaktan niya ang anak ko. Please babe, baka saktan niya ang anak natin, mas lalo akong napaluha. Lalo akong binalot ng takot at pag-aalala. Maya-maya biglang tumunog ang cellphone ko at unknown ang caller nito. Kaagad kong sinagot iyon. Hello? Hey Kara. How are you? Ang boses ni Princess ang bumungad sa akin mula sa kabilang linya. Matagal man mula noon ang huling beses kong marinig ang boses niya, I know she is Princess. Hayop ka Princess, wag mong idamay ang anak ko rito. Pakawalan mo siya, hindi ko napigilan ang sarili ko at agad ko siyang nasinghalan. Kinuha sa akin ni Malfoy ang cellphone ko. Pakawalan mo ang anak ko Princess. What do you want ha? Tell me. Gigil na anito sa kabilang linya. Missed me honey. Masyado ka naman atang hot Malfoy. Don't worry, hindi ko pa naman sinasaktan masyado ang unika hija niyo ni Kara. Damn you Princess. I will kill you. Oh really? Let's see Malfoy. Kung kaya mo rin matiis ang anak mo. Mommy. Daddy. Dinig na dinig namin ang pagsigaw ni Katniss habang umiiyak. Napakasama mo talaga Princess. Huwag mong sasaktan ang anak ko, parang awa mo na di. Umiiyak na pagmamakaawa ko sa kanya. Ano bang kailangan mo? Sabihin mo, wag mo lang idamay ang bata. Gusto ko sa personal natin pag-usapan. Just wait at makikita niyo rin ang anak ninyo. Anito pagkuway agad na pinatay ang tawag niya. Napakasama niya na talaga. Ano ba ang naging kasalanan namin sa kanya para gawin niya ito sa amin? Pati ang anak namin na wala namang kasalanan sa kanya ay dinamay niya pa. Hindi ko siya mapapatawad kapag may masamang mangyari sa anak ko. Hindi ko rin lubos maisip kung bakit umabot sa ganito ang lahat. Sa pagkakaalam ko siya ang dahilan kung bakit kami nagkahiwalay ng asawa ko noon, pero bakit parang ipinapamukha niya sa akin na kami ang may mali sa kanya? Trace her. Utos ni Malfoy sa mga pulis. Pero maya-maya ay nakatanggap ulit kami ng isang mensahe galing dito. Walang pulis kundi sasaktan ko ang anak ninyo.
Saad nito kalakip na rin ang address ng kinaroroonan nila. Ako ang pupunta doon, saad ng aking asawa. Baby huwag. Baka mapahamak ka lang din doon. Pigil ko sa kanya. Pero Kara, hindi ako upo lang dito at hihintayin ko na makuha ng mga pulis ang anak natin. I know Princess at kaya nga niyang saktan si Katniss. Hindi ako mapapanatag ngayon lalo pa at alam ko nang nasa kanya ang anak natin. I need to see her para sa kaligtasan ng anak natin. Paliwanag nito sa mataas na boses. Alam kong galit lang siya dahil kay Princess. Dahil sa mga nangyayari ngayon. Wala na nga akong nagawa kundi ang pumayag sa gusto niya. Hindi rin naman ako makakapaghintay na makuha ng mga pulis ang anak ko mula kay Princess. Bago umalis ng bahay si Malfoy ay nakipag-usap pa ito sa mga pulis para sa plano nila. Mag-iingat ka babe. Ang anak natin iligtas mo. We'll be okay, okay. Just stay here at ibabalik ko ang anak natin. Anito saka ako hinalikan sa noo ko saka nagpaalam na. Handa kayo. Alam kong hindi pupunta rito si Malfoy ng mag-isa lang. Ipahanda mo sa buong paligid ang mga tauhan mo Burgos. Anito sa mga tauhan niya. Opo ma'am. Agad naman nagsyalisan ang mga ito at nagkalat sa buong paligid ng warehouse. Akala nyo ay maiisahan ninyo ako. Mga tanga. Anito sa sarili na tumatawa pa. Kung hindi ka mapapasa akin Malfoy I'll make sure na hindi ka rin pakikinabangan ni Kara. Maya-maya pa ay dumating na ang sasakyan ni Malfoy. Sinundo naman siya ng 2 tauhan ni Princess para makasiguro na mag-isa nga lang itong dumating. Ma'am malinis po. Saad ni Burgos kay Princess. Nasaan ang anak ko Princess? Galit na tanong agad sa kanya ni Malfoy. Too excited honey. Don't worry makikita mo rin ang anak mo. Sa ngayon tayo muna ang magbonding. Don't you miss me Malfoy? Maarteng tanong nito habang naglalakad palapit sa kinaroroonan ng lalaki. Don't play with me, princess. Ilabas mo na ang anak ko. Ano bang kailangan mo ha? You, mabilis na sagot nito. Ikaw ang kailangan ko Malfoy, kapalit ng anak mo. Nasisiraan ka nga talaga princess. Ano bang pumasok sa kukute mo para gawin ang lahat ng ito? Tingin mo ba kapag kinuha mo ang anak ko sa kin ay sasama na ako sa'yo? Nanggagalaiting saad sa kanya ni Malfoy. Bigla namang nag-iba ang reaksyon sa mukha ni Princess dahil sa sinabi nito. So, ngayon pa lang pala ay wala na tayong dapat na pag-usapan pa. Sinagot mo na lahat ng tanong ko dahil sa mga sinabi mo ngayon. Kung hindi man kita makukuha Malfoy, pues hindi ka rin mapupunta kay Kara. Sige, itali yan at siguraduhin niyong hindi yan makakatakas. Sigaw nito sa mga tauhan niya. Hahawakan na sana si Malfoy ng 2 tauhan nito nang bigla niya itong sinuntok. Nakipagsuntukan siya sa mga ito hanggang sa mapatumba na niya ang 2. Mga gonggong. Sigaw ni Princess kasabay ng paghugot ng baril na nasa baywang nito at itinutok iyon kay Malfoy. One move Malfoy or else you're gonna die. Nakangising anito. Napakasama mo talaga Princess. Ilabas mo ang anak ko. Huwag mo siyang idamay dito dahil wala siyang kasalanan sa'yo. Since anak niyo siya ni Kara, may kasalanan na rin siya sa kin, tura nito at tumawa ng malakas. Huwag kang mag-alala makakasama mo rin ang anak mo. Sa hukay nga lang. Tapos isusunod ko naman si Kara para happy family na talaga kayo. Humalakhak itong muli. Tingin mo magtatagumpay ka? Kailanman ay hindi magtatagumpay ang kasamaan sa kabutihan Princess tandaan mo yan. Anito sa kabiglang inagaw ang baril sa kamay ni Princess. Nakipag-agawan naman ito sa kanya. Kahit babae ito ay may angking lakas din pala. Marunong din makipaglaban. Sinuntok nito sa sikmura si Malfoy. Gumanti naman ito. Taas ang kamay, mga pulis ito. Gulat naman si Princess nang marinig ang sigaw mula sa labas ng bodega. Hayop ka talaga Malfoy. Magsisisi ka. Kung sana ako na lang ang pinili mo noon pa man nang hiwalayan ka ng asawa mo. Sana hindi na tayo umabot sa ganitong sitwasyon. Hayop ka. Sigaw nito saka pinaputukan ng baril ang lalaki nang tuluyan na nitong maagaw ang baril. Kara! Ella! Agad naman itong lumapit sa kin at niyakap ako. God! Where's Malfoy? Tanong nito. Pinuntahan niya si Princess.
Ella, natatakot ako para sa kaligtasan ng mag-ama ko. Ano ang gagawin ko? Hindi ako mapakali rito hanggat hindi ko nakikita ang mag-ama ko. Maluha-luhang saad ko sa kanya. Kanina pa ako parot pa rito. Hindi na ako mapakali. Habang tumatagal ang oras na wala akong balita sa mag-ama ko, lalo lang ako kinakabahan sa mga pwedeng mangyari. Hindi ko kakayanin kung isa man sa kanila ay may mapahamak. Diyos ko! Huwag kang mag-alala, may awa ang Diyos kara. I know na walang masamang mangyayari sa dalawa. Let's pray for them. Pero gusto kong makita ang mag-ama ko, Ella. Gusto kong sumunod dun. Kara, mas delikado kung pati ikaw ay nandoon. Maghintay na lang tayo rito. Hindi ako makakapaghintay lang dito, Ella. Please gusto kong pumunta doon para malaman ang kaligtasan ng mag-ama ko. Pakiusap ko sa kanya. Malakas talaga ang kaba ko na iba ang nangyayari ngayon sa kanila. Paano kung may masamang mangyari sa mag-ama ko? Hindi ko talaga kakayanin iyon. Let's go. Nagpadala na rin ako ng backup doon. Bungad sa amin ni Ren nakapapasok lang sa bahay. Hindi na ako umimik at nagpatiuna na akong lumabas ng bahay at sumakay sa kotse niya. Panaidasal ako habang nasa biyahe kami papunta sa location nila. Diyos ko, wag mo po pababayaan ang asawa at anak ko. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Iligtas niyo po sana sila. Pagdating namin sa location. Ganon na lang ang pagkabahala ko nang marinig ko ang sunod-sunod na putukan ng baril sa loob ng bodega. Mas lalo lang ako naiyak sa isiping nasa loob noon ang anak at asawa ko. Paano? Paano kung masaktan sila? Malfoy. Katniss, sigaw ko nang makalabas ako sa sasakyan ni Ren. Diyos ko. Tulungan niyo po sila. Ang asawa ko. Ang anak ko. Halos mag-hysterical na ako sa sobrang takot at kaba na nararamdaman ng aking dibdib. Agad namang tumakbo si Malfoy at nagtago ng sunod-sunod siyang paputukan ng baril ni Princess. Run, Malfoy, run, this is your last day on Earth. Habang tumatakbo ito at sinusundan si Malfoy. Nagtatago naman ng mabuti ang lalaki dahil wala siyang laban sa baril na hawak nito. Come out, honey. Let's party. Naghahanap naman ng paraan si Malfoy para maagaw ang baril ni Princess. Sumilip ito sa gilid ng pinagtataguan niya nang makitang panay ang ikot ni Princess at hinahanap siya umikot sa kabilang pwesto niya si Malfoy saka sinuntok si Princess. Fuck! Hayop ka, Malfoy. Anito saka nakipag-agawan sa baril niya. Say goodbye, honey, anito at muling tumawa ng malakas. Ikaw ang magpaalam, Princess, dahil sinisiguro ko sa iyo na hindi ka natatagal sa mundong ito. Nasaan ang anak ko? Gigil na tanong nito sa dalaga. Huwag kang mag-alala, honey, makakasama mo rin siya. Dahil sa matinding galit ni Malfoy kay Princess, itinulak niya ito ng malakas dahilan upang matumba ito sa semento. Lalapitan niya na sana ito, ngunit bigla siyang nakarinig ng putok ng baril. Napahinto itong bigla nang maramdaman ang mainit na likidong dumaloy sa gilid ng tiyan niya. Napahawak doon si Malfoy. Ganon na lang ang pagkagulat nito nang makita ang dugo sa kamay niya. Goodbye, Malfoy. Dinig niyang humalakhak ng malakas si Princess, bago siya unti-unting natumba sa semento. Let's go, Burgos, nagmamadaling bumangon sa semento ang dalaga at tumakbo ito papalayo. Kekara. Nahihirapang bulong ni Malfoy nang makita niya ang asawa na tumatakbo palapit sa kanya. Malfoy. Malfoy, umiiyak na lumapit ito sa asawa niya. No, Malfoy, no, please don't. Baby. Tulong. Tulungan niyo kami. Baby, please, huwag kang pipikit. Please, Malfoy. Tulong. Tulungan niyo kami. Sigaw nito sa mga pulis na papalapit sa kinaroroonan nilang mag-asawa. Babe, please. Malfoy. Malfoy. Ren, bilis, sigaw din ni Ella sa kasama saka pinagtulungan ng mga pulis na buhatin ang katawan ni Malfoy. Nasaan ang anak ko? Umiiyak na tanong ni Kara sa pulis. Mommy, sigaw nito na tumatakbo palapit sa kanya, kasama ang dalawang pulis. Taas lang, hindi kamay. Agad namang napahinto si Princess sa pagtakbo, kasama nito ang dalawang tauhan nang makasalubong nila ang mga pulis. Ibaba niyo ang mga baril niyo. Sigaw ng pulis habang unti-unting lumalapit sa mga kalaban. Ma'am, ayoko pang makulong.
Ako rin po, ma'am. Naghihintay ang asawa't anak ko sa kin. Natatakot na saad ng dalawa niyang tauhan. Mga inutil. Ngayon pa kayo nagdadrama kung kailan mahuhuli na tayo. Paputukan niyo. Galit na utos ni Princess sa dalawa. Pero ma'am, wala na po akong bala. Ako rin po, ma'am. Mga walang silbi. Galit na sigaw ni Princess. Agad siyang humarap sa mga pulis. Papuputukan niya na sana ang mga ito, ngunit pagkalabit niya sa gatilyo ng kanyang baril ay hindi ito pumutok. Wala na rin siyang bala. Dapa. Dapa. Sigaw ng isang pulis nang makalapit ito sa kanila. Agad naman pinusasan ang mga ito kasama si Princess. Magbabayad ka, Kara. Hindi pa tayo tapos. Halakhak nito habang isinasakay na ito ng pulis sa sasakyan. Kara, how's Malfoy? Tanong sa kin ni Ella nang lapitan niya ako sa labas ng EC. Wala pa akong balita. Nasa loob pa rin siya. Kinakabahang sagot ko sa kanya. Ang totoo ay mas lalo akong natatakot ngayon. Magdadalawang oras na akong naghihintay dito sa labas ng EC pero hanggang ngayon hindi pa rin lumalabas ang doktor na naggagamot sa asawa ko. Hindi ako mapakali, baka kung ano na ang lagay ng asawa ko. Hindi ko kakayanin kung tuluyan na siyang mawawala sa kin. Bakit napaka-unfair ng tadhana? Bakit kung kailan naging okay na ulit kami ni Malfoy saka pa nangyari ang lahat ng ito? Bakit hindi maubos-ubos ang pagsubok at mga taong humahadlang sa amin at sa pamilya namin? Hanggad lang naman namin ang maging masaya kasama ang anak namin ni Malfoy, pero bakit parang hindi talaga pwede? Natatakot na ako, Ella. Paano kung hindi na talaga kayanin ni Mel? Eve, don't say that, okay? Kakayanin niya para sa inyong mag-ina. Maniwala ka, may awa ang Diyos. Makakaligtas ang asawa mo. Anito sa kin saka ako niyakap. Ilang oras pa kaming naghintay sa labas ng EC. Maya-maya ay bigla akong napatayo sa kinaupuan ko nang makita ko ang paglabas ng doktor sa pinto. Ikaw ba ang asawa ng pasyente? Tanong nito. Opo. Kumusta po ang asawa ko, Dos? Kinakabahang tanong ko. I'm sorry, Mrs. Masyado ng madaming dugo ang nawala sa asawa mo. We tried to save his life, pero hindi niya na talaga kinaya. Pakiramdam ko biglang pinagsakluban ng langit at lupa ang buong pagkatao ko dahil sa narinig ko. Wala ako ibang marinig kundi ang paulit-ulit na, we tried to save his life. Ramdam ko ang sakit sa puso ko ng mga oras na iyon. Pakiramdam ko anumang sandali ay mawawalan din ako ng buhay dahil nahihirapan na rin akong huminga. Naninikip sobra ang dibdib ko. Bakit sumuko na agad siya? Akala ko ba marami pa kaming oras na pagsasamahan kasama ng anak namin? Akala ko ba ay gagawa pa kami ng masasayang alaala? Akala ko ba wala nang iwanan? Pero bakit ngayon sumuko na siya at iniwan na kami ng anak niya? Hindi totoo yan. Buhay ang asawa ko. Please bawiin mo ang sinabi mo. Malfoy. No, hindi mo ako pwedeng iwanan, babe. Hindi mo kami pwedeng iwan ng anak mo. Nag-hysterical na ako sa labas ng EC. Gusto kong pumasok sa loob noon at siguraduhing buhay ang asawa ko. Na nagbibiro lang ang doktor sa sinabi niya sa kin, gusto kong puntahan ang asawa ko para gisingin siya. Kara, please calm down first, umiiyak ding pigil sa kin ni Ella. No. I need Malfoy. Please. Malfoy, wag mo akong iwan. Parang awa mo na, babe, sigaw kong pagmamakaawa na animoy maririnig ako ng asawa ko. Kara. Tama na, pilit pa rin akong inaawat ni Ella. Bakit kailangang umabot sa ganito ang lahat? Hindi pa ba sapat ang 5 taong pagdudusa namin? Hindi pa ba sapat ang 5 taon para ipagkait sa amin ang kaligayahang inaasam namin pareho? Hanggang sa unti-unti ay naramdaman ko na lang ang pananakit ng ulo ko at bigla na lang nagdilim ang paningin ko. Bebe. Please. Bulong ko bago tuluyang mawala ang malay ko. Pagkagising ko puro puting kisame ang nabungaran ko. Ramdam ko pa rin ang pananakit ng ulo ko. Kara, buti at gising ka na. Pinagalala mo kami masihado. Bungad sa kin ni Ella na nakatayo sa gilid ng kama ko. Malfoy. Nasaan si Malfoy? Imbes ay tanong ko agad sa kanya. Hindi naman ito umimik sa tanong ko. Ella, nasaan si Malfoy?
Kailangan ko siyang makita. Namumuo na naman ang mga luha sa mata ko. You need to relax first, Kara. Ayokong mag-relax. Kailangan kong makita at makausap ang asawa ko. Galit na saad ko sa kanya. Nagpumilit naman akong bumangon sa hospital bed pero pinigilan lang ako ni Ella. Mamaya mag-uusap tayo, okay? Pero now you need to rest kasi hindi pa kaya ng katawan mo. Baka pati ikaw ay mapapaano, Kara. Please, Ella, I need to see Malfoy, parang awa mo na. Hindi ako matatahimik kung hindi ko nakikita ang asawa ko. Muli na naman akong napahagulhol dahil sa sakit na nararamdaman ko sa puso ko. Sana panaginip lang ang lahat kanina. Kasi kapag nagkataon, hindi ko talaga kakayanin. Baka agad din akong sumunod sa asawa ko. 3 months later. Kara, anak ti. Tawag sa akin ni mama nang makapasok ito sa kwarto ko. Kasalukuyan akong nagbibihis ng damit ko. Bakit, ma? Sigurado ka bang ayaw mong magpasama doon? Baka mahirapan ka at kasama mo pa ang apo ko, Anya. Ma, kaya ko na po. Saka saglit lang naman kami doon ni Katniss. Sagot ko sa kanya habang pinapatuyo ang buhok ko gamit ang blower ko. 3 months mula nang mangyari ang trahedya sa pamilya namin. Nang madukot si Katniss at mabaril si Malfoy. Masakit para sa akin na tanggapin ang mga nangyari, pero siguro nga nakatakda nang mangyari ang lahat ng yon. Noon ang una sobrang sakit at parang hindi ko matanggap ang nangyari sa asawa ko, pero awa ng Diyos unti-unti rin naman akong nakarecover sa lahat. Matapos madakip ni Princess, dinala siya sa mental hospital. Matagal na pala itong gumagamit sa ipinagbabawal na gamot kaya nagkaroon ito ng problema sa utak. 1 buwan ang nakalipas ay nabalitaan naming tumakas ito sa mental. Sa hindi inaasahang pangyayari ay nasagasaan ito ng sasakyan habang nagpapalaboy-laboy sa kalsada. Nakakaawa rin naman siya. Kahit madami siyang naging kasalanan sa akin at sa pamilya ko, hindi ko pa rin ugaling magtanim ng sama ng loob sa kapwa ko. Pinatawad ko na siya sa lahat ng maling ginawa niya sa pamilya ko. Siguro hanggang doon na lang talaga ang buhay niya. Sige, mag-iingat kayo ha. Ang apo ko, Kara, ingatan mo. Pagpapaalala ni Mama sa akin. Matapos akong mag-ayos ng sarili ko ay bumaba na rin ako sa sala at naabutan ko roon si Ella na naghihintay kasama nito si Katniss at si Dominique na anak niya. 1 taon ang tanda ni Katniss kay Dominique. Ang kwento niya sa akin ay na-develop raw siya kay Ren no ng mga panahong sila palagi ang magkasama para bantayan ang asawa ko habang nasa hospital ito. Blooming ka ata ngayon, Kara. Nakangiting sad nito sa akin. Kunot ang noo na napangiti rin ako sa kanya. Blooming ka dyan. Nako. Pasensya na at medyo natagalan ako maligo. Nahihilo kasi ako kanina eh. Pagkway saad ko sa kanya. Mommy, dadalaw po ba tayo kay Daddy? Tanong naman sa akin ni Katniss. Yes, baby. Pupunta tayo kay Daddy. Are you excited? Tanong ko sa anak ko. 3 months na rin kasi itong nagtatanong sa akin kung bakit hindi niya na makita ang daddy niya. Hindi ko rin naman magawang sabihin sa kanya ang totoo dahil ayoko na pati siya ay masaktan. Yehey! Did you hear that, Dominique? Pupunta kami kay Daddy. Masayang anito sa pinsan niya. Nagkatitigan na lang kami pareho ni Ella. She's happy right now because know how much she wanted to see her daddy. Noon pa. Oh. Siya, sige na at aalis na rin kami ng anak ko. May bibilhin pa kasi ako sa supermarket. Ingat kayong dalawa ha. Paalam sa akin ni Ella nang makalabas na kami ng bahay. Yee! Kayo rin. Salamat ulit sa pagdalaw dito. Send your regards to Ren. Bye. Kumaway pa ang mga bata sa isa't isa bago tuluyang umalis ang sasakyan ni Ella. Tara na ho, kuya. Ani ko sa driver namin nang makasakay na kami ng anak ko sa backseat. Congratulations, Mrs. Ferrer, you're 3 months pregnant. Nakangiting sabi sa akin ng doktor. Alam kong buntis na naman ako. Kasi lahat ng mga signs noong nagbubuntis pa lang ako kay Katniss ay naranasan ko ulit this past few weeks. Gusto ko lang makasiguro kaya nagpunta ako sa klinik ni doktora. Kahit inaasahan ko na ang sasabihin nito ngayon, hindi pa rin mawala ang galak at saya sa puso ko sa mga sandaling ito. Ngayon na muli na namang nagbunga ang pagmamahalan namin ng asawa ko. Masaya na malungkot.
Kasi kung sana nasa tabi ko ngayon si Malfoy, mas magiging masaya ito kaysa sa Kin, dahil ito ang pangarap niya, ang magkaroon ulit kami ng baby. Mommy, what's pregnant? Tanong ng anak ko. Pregnant, dear, means you're going to have a baby brother or baby sister, pagpapaliwanag ni doktora sa anak ko. Agad naman sumilay ang saya at ngiti sa mukha nito nang madinig niya ang sinabi ni doktora. Really? Wow! I'm a big sister now. Yeheyiti. Nagtatalon pa ito habang pumapalakpak ang mga kamay. Baby. Magiging ate ka na. Masayang saad ko rito. Maya-maya ay lumapit naman ito sa Kin at hinimas ang tiyan ko. Hello there, baby angel. I'm excited to see you. And I'm sure daddy too. Hagikit nito sa kahinalikan ang tiyan ko. Natawa naman ako sa ginawa niya. Paano po, Dorothy, mauna na po kami? Salamat ulit. Paalam ko maya-maya. Yee, sure. Huwag mong kalimutan ang mga vitamins na nireseta ko sa iyo, okay? And please come back before the end of the month para sa check-up mo. Anitong nakangiti pa sa Kin. Tumango lang ako bilang tugon sa kanya saka ko inakay palabas ng klinik si Katniss. Malapad ang pagkakangiti ko habang hinihimas ang aking tiyan. Nauna na rin akong pumunta rito kasi si Manang Sonia umuwi muna sa Isla Paraiso, bungad sa Kin ni Ella habang nasa hallway ito. Salamat! Tipid na sagot ko sa kanya. Mommy, what are we doing here? Takang tanong sa Kin ni Katniss. Dadalawin natin si Daddy, baby. Lumuhod ako sa harap niya saka ko hinawakan ang maliit niyang pisngi. Eva here in the hospital. Is he sick? Nakangusong tanong pa nito. Ramdam ko rin ang pagbalatay ng lungkot sa boses niya. No, Daddy is not sick, baby. Nagpapahinga lang si Daddy kasi medyo napagod siya. Saad ni Ella sa anak ko. Tired of what, Tita Ella? Tanong nito ulit. Remembered no ng araw na kinuha ka ng mga bad people. Nakipag-away si Daddy mo para makuha ka lang sa mga bad na iyon. That's Kevin, Daddy got tired and he needs to rest. Abyad nito sa anak ko ulit. Is that true, Mommy? Kailan po siya uwi? Malapit na, baby. Uwi na si Daddy at makakasama na natin siya pati ng baby natin. Nakangiting turan ko rito sa katinap ang buhok nito. Let's go at para makita mo na si Daddy. Tumayo ako mula sa pagkakaluhod at hinawakan ang maliit nitong kamay. Inakay ko siya papasok sa kwarto ni Malfoy. Noong araw na isinugod namin siya rito sa hospital, sobra akong natakot noon dahil sa kritikal na kalagayan ng asawa ko. Halos mabaliw din ako noon nang sabihin sa Kin ng doktor na wala na ang asawa ko. Nasumuko na ito. Nawalan pa ako ng malay noon dahil sa sakit na nararamdaman ng aking puso. Hindi ko matanggap. I'm sorry, Mrs., masyado ng madaming dugo ang nawala sa asawa mo. We tried to save his life, pero hindi niya na talaga kinaya. Nag-hysterical ako nang marinig ko ang sinabi ng doktor. Nagpumilit akong makita si Malfoy hanggang sa mawalan ako ng malay dahil sa sobrang stressed sa lahat ng pangyayari. Kara, dinaluhan ito ni Ella. Dorothy, ang pasyente po. Nagmamadaling saad ng nurse na kalalabas lamang sa EC. Kaagad din namang bumalik sa loob ng 4 iyon ang doktor upang tingnan ang nangyayari sa pasyente. Mamaya mag-uusap tayo, okay, pero now you need to rest kasi hindi pa kaya ng katawan mo. Baka pati ikaw ay mapapaano, Kara. Please, Ella, you need to see Malfoy, parang awa mo na. Hindi ako matatahimik kung hindi ko nakikita ang asawa ko. Pagsusumamo nito sa kaibigan. Okay. Hindi pa nag-i-inform ulit ang doktor kung ano na ang lagay ngayon ni Malfoy, pero na-ensure na nila na ligtas na sa panganib ang asawa mo. You don't need to worry, Kara, magpapagaling na lang ang asawa mo. Doon lang halos mawala lahat ng tinik, kaba at takot sa puso ko nang malaman kong hindi pa tuluyang bumitaw ang asawa ko. Napinilit siyang lumaban para sa aming pamilya niya. I know, Malfoy, gagawin niya ang lahat para lang hindi masaktan ang mga taong mahal niya. Para lang hindi kami masaktan ng anak niya. He survived once at salamat sa Diyos na kinaya niya rin ulit sa pangalawang pagkakataon. Mommy, Tawag sa Kin ni Katniss habang ang mga mata nito ay nakatuon sa daddy niyang nakahiga sa hospital bed. Ginagap ko ang palad nito nang makita ko ang lungkot sa mukha ng anak ko.
Daddy, saka ito nagsimulang humakbang palapit sa daddy niya. Ito yung dahilan kung bakit ayokong malaman ni Katniss ang totoong kalagayan ng daddy niya. Ayoko na pati ito ay masaktan at magdamdam habang nakikita niyang nasa gano'n ang kalagayan ang ama niya. Ayoko na sa murang edad niya ay maranasan niya ang ganitong sitwasyon. Pero daddy niya si Malfoy kaya karapatan niyang malaman ang totoo. Naglakad ako palapit sa anak ko. Kinarga ko ito sa kapinaupo sa gilid ng daddy niya. Daddy! Wake up! I missed you so much. Bulong nito kay Malfoy sa kaginawaran ng halik ang pisngi nito. Hindi ko rin maiwasan ang mapaluha. 3 buwan. Medyo matagal na oras na rin yon kung tutuusin lang. I missed him so much, pero handa akong maghintay kung kailan siya muling babalik sa kin at sa pamilya namin. Gigising na rin iyan si Daddy Baby kasi namimiss niya na rin tayo. Saad ko sa anak ko. A week later. Kagagaling lang din namin ni Ella sa Dangwa para bumili ng bulaklak na dadalhin namin mamaya sa hospital. Ilang months na ba iyang tiyan mo, Kara? Tanong nito habang kumakain ng snacks sa kusina. 3 months and a half, this day. Nakangiting sagot ko sa kanya habang inaayos sa flower vase ang mga bulaklak. I know na kapag magising na si Malfoy matutuwa yon kapag nalaman niyang magkakaroon na kayo ng bagong baby. Nakangiting turan pa nito. I hope so, sad ko. Oh, bilisan niyo na dyan at nang makaalis na kayo. Bungad ni Mama nang pumasok ito sa kusina at karga si Katniss. Sige na, Kara. Ako na magdadala kay Katniss para hindi ka na mahirapan. Mauna na lang kami sa iyo, ha? Saad sa kin ni Ella nang matapos iligpit ang pinagkainan nito. Okay, sige. Susunod ako, tatapusin ko lang ito. Mag-iingat kayo. Pagkatapos kong ilagay ang mga bulaklak sa flower vase ay pumanhik na rin ako sa kwarto para maligo muna at nainitan ako. Saktong pagkatapos kong maligo, pagkalabas ko ng banyo ay tumutunog ang cellphone ko kaya kinuha ko ito. Hello? Nang masagot ko na ang tawag. Ganon na lang ang pagkagimbal ko nang marinig ko ang nasa kabilang linya. Bigla akong nakadama ng takot. Takot na ayoko nang maramdaman muli. Mommy? Katniss? Anak? Why are you crying? Takot at nag-aalalang tanong ko. Si Daddy. Hello, Kara, bigla kong narinig ang boses ni Ella na nag-aalala rin. Ella? Oh, what happened? Ano nang nangyari sa asawa ko? Nautal na tanong ko sa kanya. Bakit ganito na naman ang nararamdaman ko? Takot na naman ako. Kara, please pumunta ka rito, bilisan mo. Si Malfoy na. Hindi ko na siya pinatapos magsalita. Agad kong pinatay ang cellphone ko at mabilis na nagbihis. Hindi na ako nakapag-ayos ng sarili ko. Hindi na rin ako nakapagsuklay ng buhok ko. Basta na lang ako nagmamadaling lumabas ng bahay matapos makapagdamit. Nanginginig pa ang buong katawan ko dahil sa takot sa kung anuman ang nangyari sa asawa ko. Diyos ko, please. Ano bang nangyari sa asawa ko? Bulong ko habang nagmamaneho ng sasakyan. Ayokong magmadali dahil baka mapapaano pa ako nito sa daan pero kailangan ako ng asawa ko ngayon. Halos paliparin ko na ang kotse ko. Ilang saglit lang ay nakarating din ako sa hospital. Ano ang nangyari sa asawa ko? Tanong ko sa nurse. Pa-check na lang po sa morgue, ma'am. Sagot nito. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Natigilan ako saglit sa kinatatayuan ko. Morgue. Bakit nasa morgue ang asawa ko? Kahit nanginginig ang mga tuhod ko ay pinilit ko pa ring makarating doon. Lord, bakit po? Akala ko ba iniligtas mo ang asawa ko? Baby. Malfoy. Umiiyak na tawag ko sa kanya habang papalapit ako sa pinto ng morgue. Sa loob po, ma'am. Bungad sa kin ng isang lalaki. Pagkapasok ko sa loob nakita ko ang isang higaan na may nakabalot sa kumot. Dahan-dahan akong lumapit dito. Babe. Malfoy tea. Agad ko itong niyakap nang makalapit ako sa kanya. Bakit ganon? Bakit lagi na lang akong nasasaktan? Umaasa ako na babalik siya sa kin pero bakit ngayon tuluyan na siyang bumitaw? Bakit? Malfoy, bakit? Bakit mo ako iniwan, bebe? Hagulhol ko. Akala ko ba wala nang iwanan? Akala ko ba lalaban ka?
Akala ko babalikan mo na ako pati ang anak natin. Gumising ka babe, please hindi ko kakayanin to, ayoko. Malfoy please. Akala ko ba ayaw mo na nakikita akong nasasaktan, pero bakit mo to ginagawa sa akin? Please bumalik ka sa akin Malfoy, umiiyak na pagmamakaawa ko sa malamig niyang katawan. Yakap-yakap ko siya at sa dibdib niya ibinuhos ko lahat ng hinanakit ko sa paglisan niya sa akin at sa anak namin. Malfoy, baby. Bakit wife? Natigilan ako sa pag-iyak ko nang marinig ko ang boses niya. Bigla akong nakaramdam ng takot kaya napahiwalay ako sa pagkakayakap ko sa kanya. Bibabe, sumisinghot at nautal na tawag ko sa kanya. Wife? Galway, are you crying? Sino na iniiyakan mo dyan? Tanong nito ulit. Agad naman akong napatingin sa pintuan ng morgue. Ganon na lang ang pag-uunahan muli ng mga luha sa mata ko nang makita ko ang asawa kong nakatayo roon. Nakangiti ito sa akin ng malawak. Malfoy. Baby. Takang tawag ko sa pangalan niya. Dahan-dahan akong napalingon sa taong iniiyakan ko kanina at tinanggal ko ang nakatakip na kumot sa mukha nito. Nangilabot ako nang makita ko ang hitsura nito. Isang matandang lalaki pala ang iniiyakan ko habang yakap-yakap ko ito kanina. Ramdam ko ang pananayon ng mga balahibo sa buong katawan ko. Akala mo, iniwan na talaga kita? Nakangiting tanong nito sa akin. Napalingon ulit ako sa direksyon niya. Dali-dali na akong tumakbo papunta sa kanya at sinunggaban ko agad siya ng yakap. Totoo nga. Buhay ang asawa ko. Ramdam ko ang init ng katawan niya. Ramdam ko ang pagyakap niya sa akin ng mahigpit. Hindi ko napigilan ang mapahagulhol sa dibdib niya. Iyak dahil sa kaligayahang nararamdaman ko ngayon. Kasi naman nagtatampong saad ko sa asawa ko. Kumalas ito sa yakap namin saka ako, hinawakan sa pisngi ko, at walang ano-ano isiniil ako nito ng mariin na halik. Halik na lubos kong namiss. Halik na puno ng init ng pagmamahal at pangungulila. Wala akong ibang ginawa kundi ang tumugon sa mga halik niyang iyon. Habol pa namin pareho ang hininga namin ng pakawalan ni Malfoy ang mga labi ko. Ang sama mo. Kunwari ay nagtatampo pa ring saad ko sa kanya. Pinalo ko pa ang dibdib nito. Ouch! Daing nito ngunit nakaguhit pa rin sa kanyang mga labi ang labis ng ngiti at kaligayahan. I'm sorry wife. I love you. I missed you so much. Anito saka ako ginawaran ng halik sa noo ko at pinunasan ang mga luhang naglalandas pa rin sa pisngi ko. Akala ko iniwan mo na talaga ako pati ang anak natin. You know I can't do that wife. Kahit ano nang mangyari babalik at babalik pa rin ako sa'yo. Sa piling mo at sa anak natin. Mahal kasi kita kaya hindi ko rin kakayanin na iwan kita bigla. And hindi ko kayang makita kang nasasaktan dahil sa kin kaya lumaban ako muli para sa'yo. Seryosong saad nito habang matamang nakatitig sa mga mata ko. Salamat. Salamat baby. I love you too, T. Saad ko saka muli siyang niyakap ng mahigpit. Akala ko kung ano na ang nangyari sa iyo kasi tumawag sa kin kanina si Ella. Umiiyak din si Katniss. Kaya akala ko na paano ka na. I'm sorry again, wife. Inutusan ko lang sila. I just wanted to surprise you. Na-surprised mo nga ako, nakangusong saad ko kasabay ng pagtingala ko sa kanya. Ang sama mo babe. Alam mo bang halos paliparin ko na ang sasakyan ko kanina para lang mapuntahan ka kaagad. Paano kung napaano kami ng baby natin habang nasa daan ako, dagdag at inis na saad ko pa sa kanya. Humiwalay naman ito sa kin, nagtataka ang hitsura nito. Baby natin? You're pregnant again, wife. Maya-maya isumilay ang ngiti sa mga labi nito. Tumango naman ako sa kanya bilang tugon. Yes. Yes. Yes, tumawa pa ito ng malakas. Thank you, Kara. Thank you very much, anito saka ako pinupog ng halik. Binuhat pa ako nito saka inikot-ikot sa ere. Babi enough na, hindi ka pa magaling. Saway ko rito. Binaba naman ako nito saka yumuko sa tapat ng tiyan ko. Hi baby boy. Daddy is so happy right now. I'm excited to see you. Bulong nito saka hinalikan ang tiyan kong maliit pa lamang ang umbok. Thank you, wife. I love you. Anito saka muli akong hinalikan sa mga labi ko.
Maya-maya ay narinig ko na lang ang palakpakan ng mga tao sa paligid namin. Nandoon na silang lahat. Maging ang mga taong dumadaan lang naman sa hallway ay nakipalakpak na rin. Isang buwan na rin ang nakakaraan mula nang makalabas sa hospital si Malfoy. Naging okay naman na ang takbo ng buhay namin kahit papaano. Bumili siya ng bagong bahay. Noon ang una ayaw ko sana kasi may bahay naman kami, pero he insisted na bumili para sariling bahay daw talaga namin. Hindi na ako tumutol pa. Everything is fine. Everything is doing well. Siguro sa ngayon, wala na rin akong mahihiling pang iba sa Panginoon, kundi ang gabayan niya ang pamilya ko at ang mga taong malalapit sa puso ko. 4 na buwan na rin ang ipinagbubuntis ko. Medyo maumbok na rin ang tiyan ko. Not like Katniss before, noong ipinagbubuntis ko siya ay wala naman akong pili sa mga pagkain, pero ngayon masyado akong maarte. Mapili sa mga gamit. Emosyonal kung minsan. But I thank God na napaka-perpektong asawa sa kin ni Malfoy dahil lagi siyang nandyan at nakaantabay sa kin. Though kahit alam naman nating walang perpektong tao sa mundo, but for me Malfoy is a perfect husband to me. Lahat ginagawa niya para mapaligayan niya ako at maipadama niya sa kin kung gaano niya ako kamahal kahit alam ko naman na mahal niya talaga ako. He never failed me with so much love every single day of our lives and to Katniss too. Perpektong asawa. Perpektong ama sa anak niya. Hey little buddy. How was your day too, huh? Nakangiting bulong nito sa tapat ng tiyan ko habang nakaupo kami sa sofa. Hinihimas-himas nito at hinahalik-halikan ang aking tiyan. Hindi mo ba pinapahirapan si mommy ha? Tanong nito ulit. Hindi po. Behave po siya dyan daddy. Pagsakay ko sa tanong niya. Good. Ang misis ko ha. Kamusta ka naman wife? Anito nang mag-angat ng tingin sa kin sa kadumukwang at hinalikan ako sa labi ko. Umiti naman ako sa kanya. Okay lang babe. Medyo naiinip lang ako rito sa bahay. Si Manang Sonia lang ang kinukulit ko, nakangiting saad ko. Bakit wife? Gusto mo hindi na muna ako magtatrabaho para may kasama ka lagi rito at... Nako! Hindi naman iyon ang ibig kong sabihin babe. Boring lang dito pero okay naman kami. Mag-aap na saad ko sa kanya. Nakakainip lang yung buong maghapon na wala akong ginagawa. Mas okay na yung wala kang ginagawa buong araw mahal ko. I just want you to feel comfortable. Ayokong mahirapan at mapagod ka, Anya. Naiintindihan ko naman ang gusto mo babe. Pero, no more buts wife, anito upang pigilan ako sa iba ko pang sasabihin. I love you, saad nito at muling hinalikan ang aking mga labi. Napapangiti na lamang ako ng malapad. I love you too, babe. Masaya ako habang nagbubuntis ngayon sa pangalawa namin dahil sa pagkakataong ito ay kasama ko na ang asawa ko. Napakaalaga sa kin ni Malfoy. Lahat ginagawa niya para hindi ako mahirapan. Sobrang saya rin ito na nasa tabi ko siya ngayon habang pinagbubuntis ko ang pangalawang baby namin. Hands-on, soon to be daddy again kung baga. I never thought noon na magiging ganito kaganda ang buhay ko sa piling ni Malfoy. Kahit pa sabihing sobrang daming pagsubok ang dumating sa pagitan namin. Naalala ko noon kung gaano ko ipagtabuyan ng paulit-ulit ang lalaking hindi ko akalain na mamahalin ko rin pala ng lubos kagaya ng pagmamahal niya sa kin. Hindi ko lubos maisip na lahat ng mga sakripisyo niya sa kin noon lahat ng masasakit at masasamang salita na binitawan ko sa kanya noon ay kakainin ko pala ngayon. I am thankful to God na ibinigay niya sa kin ang isang Malfoy Fair. Though ibinigay niya ito sa kin sa maling panahon. Lahat ng pagsisisi ko noon kung bakit kailangan ko siyang makilala, lahat ng iyon ay naglaho na parang buladen, realized na may mga dahilan pala kung bakit nangyayari ang mga bagay-bagay sa buhay natin. Kung bakit binibigay sa atin ng Diyos ang isang tao na hindi naman natin gusto. Nakilala natin ang isang tao para subukin tayo at ang kakayahan natin. May iba na kilala natin para turuan tayo sa mga bagay na alam na nga nating mali pero paulit-ulit pa rin nating ginagawa. May iba na kilala natin para lang saktan at gamitin ang damdamin natin. Pero may iba naman na dumating at nakilala natin para mahalin ka at mahalin mo. Kahit ano pa man ang mangyari, ang mahalaga ay may natutunan ka sa lahat ng mga nangyaring iyon sa buhay mo. Na kahit ano man ang dumating na pagsubok sa buhay mo at sa buhay ng taong mahal mo,
hindi kayo basta-bastang susuko, bibitaw, magpaparaya at papatalo sa hamon ng kapalaran sa inyo. Nagmamahalan kayo, kaya handa kang sumugal at harapin lahat ng pagsubok at problema na humahadlang sa pagmamahalan ninyong dalawa. Parte naman na ng buhay ng tao ang ganitong klaseng problema, nasa sa iyo na lang kung paano mo itong haharapin at gagawa ng solusyon para hindi ka mabigo at matalo sa bandang dulo. Mabilis na lumipas ang mga araw at buwan. Hanggang sa dumating ang kabuwanan ko. Hindi naman ako masyadong nahirapan sa pag-deliver ng baby namin, not unlike kay Katniss noon na halos magbuwis buhay ako. I'm happy kasi hanggang sa delivery room ay kasama ko ang asawa ko para magbigay sa akin ng lakas at tulungan ako. Congratulations Mr. and Mrs. Ferrer, it's a baby boy. Nakangiting saad ng doktor sa amin. We decided kasi na huwag nang magpa-ultrasound para surprise na lang sa amin kung lalaki ba o babae ulit ang baby namin. And Malfoy is so happy to know na may baby junior na siya like what he wished for. Oh God! Thank you, wife! Maluha-luhang saad nito habang tinititigan ang munting anghel namin na nasa ibabaw ng dibdib ko. I love you, Kara. Thank you for giving me again this cute little angel. Anito saka ako ginawaran ng halik sa noo. I love you too, babe. Saad ko na ubod tamis ang ngiti sa king mga labi. Nag-uumapaw ang kaligayahan sa aking puso sa mga sandaling iyon. Look, he's so cute, babe. Turan ko. He looks like you. Maya-maya inanulis ang aking mga labi. Sa iyo na naman nagmana ang anak natin. Kunwari ay nagtatampong saad ko sa kanya. Napangiti naman ito. I'm sorry, wife, mas malakas kasi ang dugo ko kaysa sayo. Anya. I am going to pronounce you, man and wife. Husband, you may now kiss your bride. Napangiti na lang ako nang humarap sa kin si Malfoy at hawakan ang magkabilang pisngi ko. I love you, Kara, Anya, at hinalikan ang aking pisngi. Hindi ko rin mapigilan ang mga luha sa mata ko. Isa sa mga pangarap ko ang maikasal muli sa asawa ko, dahil gusto ko sa pagkakataong ito ay totoo na yung kaligayahang madadama ko oras na humarap ako sa kanya sa altar at magsalita ng sido. 5 buwan mula nang makapanganak ako ay ginanap ang surprise wedding ni Malfoy para sa kin. I love you too, so much Malfoy, hindi ko na napigilan ang sarili ko at ako na mismo ang humalik sa kanya. Rinig ko ang masigabong palakpakan ng mga taong nakasaksi muli sa pag-iisang dibdib namin ng asawa ko. I love you so much, wife. Ako na ata ang pinakamasayang lalaki sa buong mundo dahil sa pangalawang pagkakataon ay pinakasalan ko ang babaeng bumubuo sa buhay ko, sa pagkatao ko at higit sa lahat ang babaeng bumubuo sa puso ko. Mahal na mahal kita, misis ko, madamdaming saad nito sa kin at paulit-ulit na ginawaran ng halik ang aking mga labi. Mahal na mahal din kita, babe. Maraming salamat sa lahat. Maraming salamat sa pagmamahal mo sa kin. Sa mga anak natin. Promise you once again, hinding-hindi ko nahahayaan na muli pa tayong magkakahiwalay. Ikaw at ang mga anak natin ang buhay ko, turan ko sa kanya habang lumuluha ang aking mga matang matamang nakatitig sa kanya.